Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Sa lesson na ito, mga revelation na pag-aralan natin, yung Doctrine and Covenants 64 hanggang 66, ay binigay sa panahon na mga September 1831 hanggang October 1831. Sa panahon na ito, maraming tao nagbibiyahe papunta sa Zion, yung Independence, Missouri, at saka pabalik galing doon, pabalik sa Kirtland, Ohio. Yung iba na pumupunta sa Zion, hindi na sila bumabalik sa Kirtland, doon lang talaga sila tumitira. Pero yung iba, bumabalik naman. Ang Panginoon, nagbigay naman siya ng mga kautusan sa iba, sa kanila, na dapat nandoon sila sa Zion or dapat sa Kirtland, Ohio lang, dapat ibenta nilang mga gamit nila or hindi dapat ibenta, mga ganyan. Kaya yung iba niyan, nagbigay ang Diyos ng mga kautusan tungkol dyan. Pero sa karamihan, hinayaan lang niya na piliin ng mga tao kung anong gusto nila at kung saan sila gusto o kung saan nila gustong pumunta. Si Joseph Smith, sa panahon na ito, umalis siya sa Kirtland, Ohio, pero pumunta siya sa Hiram, Ohio, na mga siguro isang araw na biyahe. Malapit lang naman, hindi naman masyadong malayo. Kaya doon sa Hiram, Ohio, gusto niya doon para medyo malayo siya sa iba, para mas tahimik, para magawa niya ang pag-translate ng Biblia. Kagaya ng pinag-usapan natin sa ibang mga lesson, ang pag-translate ng Biblia na ito, hindi naman galing sa ibang Biblia na ibang wika, pero ito ay ginawa ni Joseph Smith na meron lang siya Biblia na English, pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang binigay ng Diyos sa kanya ang dapat na sinasabi doon sa Biblia, imbes na yung mga mali na translation na ginawa ng mga ibang tao noon. Kaya itong Biblia na ito, itong translation ni Joseph Smith, mahanap sa Pearl of Great Price at yung ibang footnotes sa Biblia, na yung Joseph Smith translation yung tinatawag. Yung marami sa mga revelation na pag-usapan natin sa lesson ngayon at sa mga ibang lesson na darating ay dahil sa pag-translate sa Biblia. Dahil sa mga tanong na meron sila ganyan. Ganon din, marami sa revelation ay tungkol sa uh, pag, uh, pagtatayo ng Zion, kung sino yung pupunta doon, kung anong kailangan gawin, yung tungkol sa mga templo, mga ganyan. Ganon din yung missionary work. At tapos yung ibang mga revelation ay dahil sa pagtatanong ng mga tao sa Diyos kung anong gusto ng Diyos na gawin nila. Kaya marami naman talagang dahilan kung bakit may mga revelation tayo sa Doctrine and Covenants, pero marami talaga ay galing sa pag-translate sa Biblia. Sige, so sa panahon na ito, kagaya ng lahat ng mga grupo ng mga tao, kahit saan, meron naman talaga yung mga nag-aaway sila or may mga problema na hindi naman masaya ang isa sa isa naman, mga ganyan. Kahit ngayon sa panahon natin, meron din ganyan, syempre, kung sa ward members natin or kung sa mga miyembro ng pamilya natin, kuminsan sa mga kapitbahay or kahit sino, kuminsan may mga nangyayari na nasasaktan tayo or sinasaktan natin ng ibang tao. Hindi naman na talagang kailangan yung physical na sakit, pwede naman yung sa salita o mga ibang ganyan. Pero nangyayari naman yan talaga. Dito sa mundo na ito, hindi tayo perfecto. Lahat ng mga tao may mga problema. Lahat ng mga tao nagkakasala. Kaya meron talaga mga panahon sa buhay natin na masasaktan tayo. So, gusto naman ng Diyos na maging masaya ang lahat ng mga anak niya. Kaya ayaw naman niya na mangyari itong pagkasakit, na saktan natin ng isa-isa. Pero alam din niya na mangyayari ito, kaya may utos siya sa atin na kung paano tayo magkakaroon ng kagalakan at kapayapaan sa buhay kahit nangyayari ang mga bagay na ito. Basahin natin ang sa Doctrine and Covenants section 64 verses 9 hanggang 10. Sa makatwid, sinasabi ko sa inyo na kinakailangan ninyong patawarin ang isa't isa
sapagkat siya na hindi nagpapatawad sa kanyang kapatid ng kanyang mga pagkakasala ay nahutulan na sa harapan ng Panginoon, sapagkat nananatili sa kanya ang higit na matinding kasalanan. Ako ang Panginoon ay magpapatawad sa iyoong aking patatawarin, subalit kayo ay kinakailangan magpatawad sa lahat ng tao. Kaya yung utos na ito ay na patawarin natin ang lahat ng mga tao. Hindi tayo pipili ng ilan lang na patawarin natin tapos yung iba hindi, pero lahat talaga patawarin natin kahit anong ginawa nila sa atin. Um, Siyempre, sabi niya na ang Diyos, mayroon naman siyang kapangyarihan at yung otoridad, at mayroon siyang, alam niya, naintindihan niya ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, at mayroon siyang perpektong pagmamahal sa bawat tao. Kaya kung sa kanya, pwede niyang gawin itong hindi siya magpatawad sa kanila, hindi niya patawarin. Dahil alam niya lahat at may otoridad siya ng ganyan. Tayo, hindi natin alam ang nangyayari sa buhay ng mga ibang tao. Hindi natin alam kung paano yan mag-epekto sa kanila or mag-epekto sa atin. Kaya dapat patawarin natin ang lahat. Um, so, kung minsan iniisip natin na ay pero yung mga bishop or stake president or yung president ng simbahan, alam naman nila kung anong nangyayari dyan kasi yung kailangan mag-judge naman sila, maging hukom sila sa Zion. Kailangan sabihin nila na ay hindi ka na pwede maging miyembro, mga ganyan. Ibig bang sabihin na hindi nila pinapatawad ang lahat ng mga tao? Hindi. Iba yan. Ito ay hindi naman halimbawa sa bishop, hindi naman niya sinasabi na hindi patatawarin ng taong ito, pero ang dahilan kung bakit halimbawa kailangan mawala ang membership niya sa simbahan ay para magbago siya. Um, kailangan baguhin ang mga bagay na ginagawa niya at dahil dyan, kailangan hindi siya muna miyembro tapos pwede naman siya maging miyembro ulit kung magsisi siya. Hindi naman ito na hindi pinapatawad ang taong ito ng bishop. Yung bishop at yung mga ibang leaders na ganyan, ang mga judgment na ginagawa nila, hindi ito pareho sa ginagawa ng Diyos. Sa kanila, ginagawa lang nila yung tungkol sa pagiging miyembro sa simbahan or yung mga bagay na kailangan gawin para magsisi. Pero hindi nila sinasabi kung talagang malinis ang isang tao or hindi. Yan lang talaga ang Diyos. Kaya iba naman ito. Pero anyways, balik tayo sa pagpapatawad sa mga tao. Kuminsan, mahirap talaga ito. Lalo kung grabe talaga ang sakit sa atin, kung sobra tayong sinaktan ng tao, mahirap talaga na patawarin ng taong yan. Pero isipin natin na inutusan tayo na patawarin natin ang lahat ng mga tao. Sinabi din ng Diyos dito sa mga verses na ito na kung hindi natin patatawarin, mas malaki pa ang kasalanan natin kaysa sa kasalanan ng taong yan. Kahit mahirap, kailangan natin gawin ito. So paano natin ito magagawa kung sobrang hirap? Basahin natin ang isang sinabi ni President Russell M. Nelson tungkol dito. Sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pagbabayad sala, makapagpapatawad kayo sa mga nakasakit sa inyo at sa mga taong maaaring hindi aamin sa nagawa nilang kalupitan sa inyo. Madalas ay madaling magpatawad sa isang tao na taos puso at mapagpakumbabang humihingi ng inyong kapatawaran. Subalit ipagkakaloob sa inyo ng tagapagligtas ang kakayahang patawarin ang sinumang gumawa sa inyo ng masama sa anumang paraan. Pagkatapos noon, ang mga nakasasakit na ginawa nila ay hindi na babagabag sa inyong kaluluwa. Kaya kailangan natin talaga hanapin ang tulong ng Diyos. Humingi tayo ng tulong, sabihin natin sa Diyos kung ano talaga ang nararamdaman natin. Gusto niyang malaman, or alam naman niya, pero gusto niyang marinig mula sa atin kung ano talaga ang nararamdaman natin, kung anong problema natin, or kung bakit mahirap magpatawad. At bibigyan tayo ng tulong. Basta hingi tayo ng tulong sa Kanya ng taos puso.
Um, yung isa din na dahilan kung bakit kailangan magpatawad tayo sa tao, patawarin natin ang mga tao, ay kung hindi natin ito gagawin, hindi natin mararamdaman ang kagalakan at kapayapaan na kaya nating maramdaman kung pinapatawad natin ang lahat ng mga tao. Basahin natin ang isang quote ni Elder Richard G. Scott. Hindi ninyo mababago ang nangyari, ngunit maaari kayong magpatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapahilom ng napakasakit at malalim na sugat dahil nagbibigay daan ito upang mapawi ng pagmamahal ng Diyos ang nakalalasong galit sa inyong puso at isipan. Inaalis nito sa inyong isipan ang hanggaring maghiganti. Nagbibigay puwang ito sa nagpapadalisay, nagpapagaling at nagpapalakas ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya itong yung pagpatawad sa ibang mga tao, siguro tutulong ito sa kanila kung patawarin natin sila. Siguro makita nila ito at magbabago na sila. Pero baka hindi. Baka hindi sila magbabago, baka hindi ito tutulong talaga sa kanila. Pero ang sigurado ay tutulong ito sa atin. Kung pinapatawad natin ang mga tao, tumutulong yan sa atin. Sigurado yan. So yan ang journal prompt natin ngayon. Meron bang tao na kailangan kong patawarin? Paano ko sisimulan ang proseso ng pagpapatawad sa kanila? Ang isa din na bagay dito sa pagpapatawad sa mga tao ay palagi natin nalalahanin na dahil lang na pinapatawad natin ng isang tao, hindi ibig sabihin na hayaan lang natin sila na saktan tayo ulit. Hindi naman yan yung ibig sabihin ng pagpapatawad. Basahin natin ang isang quote ni Sister Kristen M. Yee. Dapat ninyong malaman na ang pagpapatawad sa isang tao ay hindi nangangahulugan na hahayaan ninyo na patuloy kayong saktan. Maaari nating pagsikapang mapatawad ang isang tao at mainspirasyonan din ng Espiritu na lumayo sa kanila. Kaya wag natin hayaan ang mga tao na saktan tayo, pero kung nasaktan na tayo, patawarin natin sila. Tapos kung hindi naman sila magbabago, lumayo lang tayo sa kanila. Wag natin silang hayaan na masaktan tayo paulit-ulit. Hindi rin yan tama. Gusto ng Diyos na maging masaya tayo sa buhay na ito. Sige, so ang isa din na binigay ng Diyos sa mga saints noon na kautusan na kailangan maging masipag sila. Basahin natin sa Doctrine and Covenants section 64 verses 33 hanggang 34. Ano pat, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat kayo ay nagtatatag ng saligan ng isang dakilang gawain. At mula sa maliliit na bagay, nagmumula ang yaong dakila. Dingin, hinihingi ng Panginoon ang puso at ang isang nagkukusang isipan, at kakainin ng nagkukusa at masunurin ang mabubuting bagay ng lupain ng Zion sa mga huling araw na ito. Kaya sa buhay natin, kahit iniisip natin na halimbawa ang tungkulin natin ay hindi mahalaga, or iniisip natin na hindi naman sapat ang ginagawa natin, or iniisip natin na siguro ang trabaho natin kulang na kulang talaga. Huwag natin isipin na walang halaga ang mga ito. Dahil kailangan magpatuloy tayo sa paggawa ng tama, kahit maliliit na mga bagay. Hindi naman natin kailangan gawin ang mga malalaking milagro para maligtas tayo. Kailangan lang natin gawin ang mga simpleng bagay na sinasabi ng Diyos palagi sa atin na gawin. Ang kailangan talaga ng Diyos sa atin ay na palagi natin sikapin gawin ang tama. Siyempre, hindi natin yan makakaya palagi, pero magsisi naman tayo, tapos sikapin natin ulit gawin ang tama. Basahin natin ang isang quote ni Elder Larry R. Lawrence. Maipapakita sa atin ng Espiritu ang ating mga kahinaan, ngunit maipapakita rin niya sa atin ang ating mga kalakasan. Kung minsan, kailangan nating itanong kung ano ang ginagawa nating tama para mapasigla at mahikayat tayo ng Panginoon.
Kapag binabasa natin ang ating patriarchal blessing, napaalalahanan tayo na alam ng ating Ama sa Langit ang ating banal na potensyal. Natutuwa siya sa tuwing humahakbang tayo ng pasulong. Sa Kanya, ang ating patutungguhan ay mas mahalaga kaysa sa ating tulin o bilis. Kaya mahalaga na ginagawa natin ang lahat ng kaya natin. Hindi naman kailangan mabilis talagang ang progress natin sa covenant path. Basta ginagawa natin ng tama. Basta yung direction natin tama. Kahit hindi mabilis. Kagaya ng sinasabi ng mga ibang apostle at mga ibang general authority, mas mahalaga talaga kung saan ang mukha natin, kung nakatuon kay Jesu Kristo, kaysa kung gaano kabilis tayo naglalakad. Basta tama ang direction natin, darating naman tayo. Hindi naman ito yung pabilis-bilis na takbo, pero ito ay parang marathon na kailangan basta sundin natin ang covenant path. Kung mawala tayo para sa konting panahon or kay mahabang panahon, balik naman tayo. Basta nandyan tayo sa covenant path, darating talaga tayo. Kaya yan ang invitation din natin sa lesson na ito. Isaalang-alang ang inyong mga lakas at talento. Ilista ang mga bagay na maaari mong gawin sa linggong ito para tulungan ang gawain ng Panginoon na umunlad. Kaya sana palagi natin ito gawin, na pag-isipan natin kung anong kaya natin gawin ayon sa mga talento natin, mga lakas natin. Tapos gawin natin ang mga kaya natin gawin. Kahit ilista natin linggo-linggo. Tapos gawin natin sa linggong yun. Maganda ito na gawain para maging mas mabuti tayo ng mga tao at para umunlad tayo sa covenant path. Alam ko na mahalaga talaga na gawin natin ang mga kaya natin. Kahit maliit lang, gawin natin talaga ang mga kaya natin. Mas lalo, patawarin natin ang mga tao na sumasakit sa atin. Dahil mangyayari talaga yan sa buhay ng lahat ng tao. Kaya magpatawad tayo sa lahat. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants, section 67 hanggang 70. Salamat sa panonood.